Bilang bangagang presidente, adik, ano ginawa nyo? Follow the commander-in-chief. Sinabi ng yung plunder ang problema ng bansa, trilyon na ninakaw, wala. Wala kayong ano. Ayaw namin ma-engage sa politiko. Tila bulag at bingi umano ang mga AFP at PNP sa mga nangyayari sa bansa. Lantaran na raw ang mga kaso ng plunder at malawakang korupsyon ng matataas na opisyal. Pero tila walang kumikilos, walang nananagot. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, paki-like muna ang video na to. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, huwag na kayong mahiya. Pindutin nyo na ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa lahat ng maiinit nating uploads. Ngayon, mainit na mainit ang emosyon ng kilalang vlogger na si Pinoy Survivor. Sa kanyang mga pahayag, kitang-kita ang galit at pagkadismaya niya sa ginagawa umano ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng pamumuno ni AFP Chief General Browner, pati na rin sa ilang ahensya ng kapulisan. Ayon kay Pinoy Survivor, tila bulag at bingi umano ang mga institusyong ito sa mga nangyayari sa bansa. Giit niya, lantaran na raw ang mga kaso ng plunder at malawakang korupsyon ng matataas na opisyal, pero tila walang kumikilos, walang nananagot. Mas mabigat pa rito, isang seryosong aligasyon ang binitawan niya. Ayon sa kanya, may mga indikasyon umano na ang Pangulo ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa niya, kahit umano nasa impluensya na raw ito ng droga, patuloy pa ring sinusunod ng militar at kapulisan ang utos ng Pangulo na para sa kanya ay isang napakalaking problema. Sa punto niya, tanong niya, hanggang saan ang blind obedience? Dapat ba raw bang sundin ang utos kahit mali, kahit delikado na sa bansa? Hindi rin pinalampas ni Pinoy Survivor ang sinabi niyang tila aruganteng pahayag ni General Browner na kaya raw umano ng Pilipinas na makipagsabayan sa China sakaling mauwi sa isang digmaan ang tensyon. Para kay Pinoy Survivor, delikado raw ang ganitong klasing pahayag. Ani niya, hindi raw ito simpleng tapang o yabang dahil ang kapalit nito ay buhay ng mga sundalo at sibilyan kapag nagkamali ng kalkulasyon. Kayo, ano ang masasabi ninyo? I-comment nyo lang sa baba ang inyong opinyon. Gusto naming marinig ang boses ninyo. Kago kayo. Seriously, mga ungas kayo, bakit kayo lalaban ng... Bakit kayo makipaggera? Alam nyo na nga 1 week lang. Paano mangyayari sa taong bayan after mamatay kayong lahat? Gago. That's stupidity. No? You don't... Mag-retire na lang kayo lahat, mga animal kayo. Mag-retire na lang kayo lahat. God damn sa naman God. You do not deserve your star rank. Kakaya kayo. At kung tayo nasa academy lang, winaking ko kayo. Puta. Ito na. Pinapairan niyo yung ranko ninyo sa ulo ninyo. Mga, hindi naman kayo diplomat. Hindi naman kayo foreign affairs, ha? General kayo ng armed forces. You do not speak things like that out in the open. Namumulitika kayo. Sasabihin nyo, apolitical kayo. Gago. Hindi kayo dapat nagsasalita ng ganon. And that's very shabby, very lax ng mga underclass. Kayo. Hindi kami. Kayo. Pasabak ninyo ang armed forces sa alanganin, isasabak ninyo bansa natin sa alanganin, mga animal kayo. Kaya kayo, mga general kayo. Sayang yung estrella. Putragis kayo. Buti pa mga sundalo, marunong mag-isip. Kayo, ban kayo ng banat, pasikat, tayabang. World class, world class. May world class ba isang linggo lang? Talo pa kayo. Alam niyo yung Poland, Blitzkrieg, 9 days, natalo. Ang lakas-lakas. The 8th strongest army in the world at the time, nung nagsimula yung gera ng World War II. Yung Blitzkrieg ng Germany, na Poland was rated the 8th or 9th strongest army in the world. 9 days. World class, world class. Eh tayo, 180 something o 150 something.
Sus Mariosep, nag-ambisyon pa kayo 1 week. That is overstated. We will only last 1 day. With all the type of warfare now, 1 day, all command and control, everything, willingness to fight, which is the most important, willingness to fight. The will to survive, willingness to fight against a formidable enemy will crumble na. Kasi isang bagsakan na ganyan, isang putukan, timbog lahat eh. Wala, pati tubig, kuryente, cell site, wala. Mga communication, timbog lahat yan. You will have to bow to China, kung yun ang kalaban, para magkaroon ka ng cell site. Eh, putya, mamamatay ang Pilipino pagka walang SOCMED. Pagka walang walang TikTok, ay nako, surrender ang Pilipino. Wala nang Facebook, wala nang YouTube, wala nang like, share, subscribe. Wala nang ganun. Wala nang kikitain yung mga vlogger. Oh, surrender na lahat yan. Wala nang views eh. Kaya the willingness to fight will definitely be gone, no? And the Philippines, whatever is left of our fighting force, I believe, I would tend to believe na surrender tayo. Ganun ang mangyayari. There will be a few, and probably kami, who would continue the fight sa mga bundok-bundok, pero in the first place, ako isipin ko, pagka ganon, puta ragis, bakit ako magpapakahirap sa mga tarantadong to? Eh, pinasok tayo ng AFP, tapos tayo magmamana ng problema? Eh, to hell with it. Hindi na. Ba't ako magpapakagerilya? Ba't ako magpapakagerilya? Eh, tarantadong mga to, pinasok tayo nitong mga loko-lokon to, eh, putya, alam nyo, mag-gerilya ako, ha? Kung sino man nasusunod sa akin, mag-gerilya ako, hahantingin ko kayong lahat na mga tarantado sa gobyerno. Ako, kalaban nyo, kami, yung grupo ko. Putang ina nyo, papasok niya kami sa gera, tapos nun kayo, mamatay lang kaagad kayo. Iwanan nyo kami. Hindi yung China ang lalabanan ko. Ang lalabanan ko, yung mga putragis kayo, mga politiko, na tarantado na iwan dito. Tapos maging kayo pa yung makapili. Tarantado kayo, pinasok nyo kami sa langanin. Okay, so yun, nakakainis yung mga ganong pronouncement. It is not a chief of staff of the armed forces, kayong mga young blood, kayong mga younger generations na mga PMAyer, you learn from the squabbles, you learn from the seniors and the underclassmen, no? You learn from us. I'm not claiming na tama kami. But what I'm claiming is mas may experience kami. Yung wisdom na utak namin, nagagamit na. Kasi it comes in around 60 years old pataas eh. Kaya yung mga ganyang edad na, mas matulin na mag-isip at nakaka-relate na kaagad, na mas na-visualize. Kayong mga younger, no? You're only 50s, some 40s, no? I do not claim that you know everything. Because pinapairal niyo yung yabang, pride, di ba? Believe sa sarili. Hindi tama. When we say na mali, you better look at yourself and then you examine. Ano nga yung sinasabi nila, sir, na mali? Baka tama kami. Kami nga, we say it with humility na makinig kayo. Pero you do not speak like this as a chief of staff of the armed forces. Sa SOCMED, and then makukot ka ng kung sino-sino. Ay, nako, naman, quiet. So, ang doon, sinasabi ko na hindi tama. Dapat ang nagsasalita diyan yung presidente. O kaya yung foreign affairs. Kaya nga, lagi ko sinasabi, lagi ko mini-maintain, kung ako presidente ng Pilipinas at nagsalita yung chief of staff ko ng ganyan, I'll fire you.
I'll fire you. Why? I'll get the next guy, the next most senior. I'll fire you right away, ahead of your term na completion, March. I'll fire you right away. Why? Because papahamak mo bansa natin. Papahamak mo ako, presidente ko. Marunong ka pa magsalita ng ganyan kaysa sa akin. Inunahan mo ko eh. Wala ka pang cabinet level. Hindi ka cabinet level. Ang cabinet level, Secretary of Defense. Hindi naman nagsalita ng ganun yung secretary eh. No? Ang ka-level ng Secretary of Defense ni Giba ay yung Foreign Affairs, DFA. Sila magsalita. Huwag ikaw, Chief of Staff na sa ibabake. Hindi tama yun. Sabihin mo pang, aaminin mo pa, we will be able to fight one week. Parang sinabi mo sa China, binroadcast mo, ala, yung Pilipinas, 1 week lang. Sabi, babanatan mo ng world class. We're not world class. Sobra namang yan. Budol ka na rin. Pangit yun. At kayong mga konsentidor na mga upper class, mag-isip din kayo. Ano? Kasi kayo, aalis lang kayo. Iwanan yung mga Pilipino rito. Pagka umalis kayo, di na kayo makakabalik. Kasi maglalagay kami ng never return. Na pagka bumalik kayo dito sa bansa nato, on-site, bariling kayo. No. Mga walang niya kayo. Ang lalakas ng loob ninyo. Tapos nun, aalis lang kayo. Iwanan nyo yung mga maliliit dito. Hindi, talaga, pagka ganyan, meron kaming listahan ng kung sino mga umalis. Pagka bumalik kayo ulit dito, ay patay na kami, yung mga susunod na generation. Hindi mawala yung listahan na yon. Talagang banatan kayo. Pagkatapak ninyo sa lupa ng Pilipinas, kahit sa parte ng Pilipinas, upakan kayo, mga animal kayo. Huliin kayo, bitain kayo. We will even try you kahit wala kayo dito in absensya. And we will find you guilty. Para pagka tumapa kayo dito, animal kayo. Ginagawa nyo rin yan eh. Wala yung tao eh, tinatry nyo eh, para maging guilty eh. Di ba ginagawa nyo yan? So, mga ano. Eh, hindi tama itong statement ng Chief of Staff, hindi tama. You will lose a war. You will fight China. You're willing to engage China and fight 1 week. What worries me is what happens next on the second week. On 8 days, 8, 9, 10, 11, second week, third week, fourth week, month, 2 months, 3 months, what happens? You're gone. Patay na kayo eh. Insisting kayo lumaban eh. Yabang kayo eh. You know, the responsibility of the armed forces, seriously, the responsibility of the armed forces is not only fighting it out as you can fight it now. No. You should also be able to preserve the organization. No? Na strategically thinking, dapat mabuhay ang armed forces, ma-preserve so that you can continuously till the end of time, kung anong year, perform your mission. The continuing mission of the armed forces, kaya kayo nagmamodernize, is you want to be able to be relevant to the defense of the country, the entire country, archipelago, and the people as a whole, the Filipino people. You will always be there. Magkagera man, kinakailangan mabuhay ang members ng armed forces so that you, kahit sarhento, corporal, private, will be looked upon by the populace, by the civilians. Sir, mga pag-asa namin, mga leader namin. Because you had the training. That's the problem ng wala tayong mandatory training. Wala na tayong ganyang mga ROTC, mga ganun ba, na mandatory service. Kasi hindi handa yung bansa natin. Now, eto kayo ngayon, sasalita-salita kayo na mayabang, na makikipaglabang pa kayo, 1 linggo lang, patay na kayo. So, you are directing
the Filipino people na sa isang outcome na unbearable, full of sorrow, painful, sufferings, hunger, etc., destruction. You're not performing your duty na protecting the Filipino people. It has to be consistent na you're protecting the Filipino people. More than 1 week, more than a month, more than one. You must be also there when the war is concluded. You must be there after the biblical 7-year tribulation. Because that is your mandate, protecting the Filipino people. Hindi yung, ang yabang-yabang nyo, makipaggera kayo, 1 week lang, patay kayo, wala na. Aasa nyo kayo sa taong bayan, sa mga reservista, wala pang training. Hindi pa handa. At isusubo ninyo yung entire armed forces na sasabihin yung world class, may experience sa counterinsurgency. Pero sa conventional ek-ek at sa modern warfare, wala. Kahit meron tayong balikatan na isang batalyon, isang brigada, hindi naman nakakaskid sa buong armed forces. Kaya nga, it's a stupid. Sorry, Omet, no? Pero, nag-apologize na ako, pero you should shut up. You should shut up kasi from an upper class to an underclass, you're not doing it right. Nasayang yung pagiging chief of staff mo. Sinasayang mo yung estrelya mo, salita ka ng salita, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Hayaan mo yung foreign affairs ang magsalita o yung presidenta ng Pilipinas, the bossing mo, kasi sila ang may karapatan magsalita ng ganong trabaho nila. Hindi mo stop, hindi mo trabaho na sabihin mo, 1 linggo lang kami. 1 linggo lang kami. China. Oh. Counterpart, nadinig mo yung sinabi ko. 1 week lang. Sino baka espiya ka na ng China? Anong klase yan? Hindi tama yon. Tsaka, iisip ba kayo na world class talaga, really? Or you are lying to the teeth? Anong world class sa army natin? Hindi ganyan ang world class na army. Tignan nyo yung army ng ibang parte ng mundo. World class. Tingnan nyo. Yung world class na mga army ngayon sa buong mundo, kumakampi sa taong bayan. Nag-aalsa yung mga taong bayan, nagre-reklamo tungkol sa korupsyon. Yung mga army nila, lahat, kampe sa taong bayan. Kayo ba? Sasabihin nyo, world class kayo. Hindi kayo world class. No? Addicted kayo. Bangag kayo. Yan yung description sa inyo. Sip-sip kayo. Hindi world class yung ganyan. Ang world class the armed forces is the armed forces who respect the rights of the people, in our case, the Filipino people. A world-class army will be the one to even tell government, you step down. You stop the corruption. We are with the people. Ganyan nangyari. British, France, Bulgaria, lahat sila. Tingnan nangyari sa Indonesia, sa, ano tawag doon? Nakalimutan ko yung isang country. So, na senior moment ako. So, yun yung nangyayari sa kanila. Even the United States, nagsalita yung kanilang Joint Chief of Staff, yung kanilang mga big shot na mga general, Mr. President, pagka ginawa mo yan, kalabang mo kami. Yan ang world class. Kayo, anong world class? Sinabi ng bangagang presidente, adik, ano ginawa nyo? Follow the commander-in-chief. Sinabi ng yung plunder ang problema ng bansa, trilyon na ninakaw, wala. Wala kayong ayaw namin ma-engage sa politiko, sa political bickering. Ano ginagawa nyo ngayon na mamalitika kayo? Ikaw, chief of staff, nagsasalita ka. Babanata mo ng lalabang kayo ng 1 week. Di mo naman trabaho yan. Ang trabaho mo is see to it that the armed forces will survive given a war
environment. You will survive. You will not be overwhelmed. You will not be killed, all of you. Kaya nga, kung ako ang chief of staff ngayon, given the situation now, given yung nangyayaring ganyan, etc., I'll think ahead. I will even organize a stay behind. I would even activate yung, anong tawag dito? I will train yung mga reservists ko so that they will be the ones to be left. No, actually, kailangan yung active eh. Yung active, yung talagang magagaling ko. I will reserve them. Yung magagaling ko na mga sundalo, experience sa counterinsurgency, yan ang mga itatabi ko. Para mamatay man yung buong armed forces, meron pa akong left behind to help the people. Because ang iniisip ko, the organization must be preserved so that it will continue protecting the Filipino people in the event na mapagera tayo bigla at wala yung US. Wala, sinabi ko na sa inyo eh. Sabi ni Panadero, sabi ni General Panadero, Commander Panadero na nagluluto lang ng empanada. Tinanong ni Trump, what do you think? We have an addict president. What is your advice? Yun, sinabi niya ang advice niya, ayun. Kaya, sabi sa inyo mag-change ng policy eh. Kaya, ayan na nga. US is for the Americas, bahala na yung Middle East, at saka yung Europe, bahala na si Russia. Pumalit ka agad yung Russia eh. Nag-withdraw US, Sa Syria ba yun? Pasok agad ang Russia. Nagkaroon ng vacuum, nagkaroon ng oportunidad. And China will be in the whole of Asia. Basta yung Big Three, parang World War II, yung Big Three, magkakasundo. Walang pakialaman, trade lang tayo, economics lang tayo, maintain our own sphere of influence. One for the Americas, one for Europe, in the Middle East, one for Asia. Basta walang gera-gera, walang anuhan. Kasi may mga allies din tayo, mga bro eh. May mga allies din tayo. Allies ako ng Japan, ng Taiwan. Naintindihan ko, probinsya mo yung Taiwan. Pero wag natin girahin. Diyan tayo kumukuha ng computer chips eh. So, ganun ba? And nakita kasi ng US, hindi siya makakalaban sa China. Kung ang US, hanip kayo, AFP, galing. Kung ang US natakot sa China, natakot labanan ng China, ang US, mantalang kayo, AFP, gusto niya labanan sa linggo. Ang US ka, kaya niyan labanan China ng taon eh. Pero ayaw niyan lumaban. Kaya, step away siya. Paano ngayon yung Mutual Defense Treaty? Ay, baka mawala yan. Paano yung US spaces? Ay, may nagsasabi nga, tayo pa magbayad eh. 5% ng GDP natin. Sipin niyo yun, sila na nakadyan, magnet ng gera yan, tapos tayo pa pagbabayarin. Di maganda, hindi natin afford. Kaya ang galing ang galing ng to save themselves from yung humiliation, katawa-tawa. Kasi pumasok sila. Ano na ngayon? Our relationship is ironclad. Ironclad. Pucha, natanso tayo.